Okay, magandang araw mga kababayan at mga ka-JSS. Nandito pa rin po tayo sa Dubai at ang makakasama po natin ngayon ay isang restaurant owner na si Ma'am Percy. Ma'am, thank you for the Thank you. time. Thank you, Sir Vic, for inviting me here sa Global Success Stories. Yeah. Yeah. It's a pleasure for us, ma'am. And so start na natin. So, umpisahan natin sa yung childhood mo. Tell us about your childhood. Actually, simple lang po yung childhood ko. Yeah. Siyam kami magkakapatid, which is talagang big family. I'm from a big family. Yeah. And my parents are not here anymore. My mom died recently. I think Sorry to hear. 2 months, 3 months back. Okay. Oh. So, yung childhood ko, pinalaki kami na simpleng buhay lang. Wala kaming mga laruan, hindi kami binibiling ng mga anything na toys. Naglalaro kami lagi sa labas with our cousins and then the friends ng aking mga kapatid. But, yun nga po, wala kaming hindi magarbo ang pinagmula ng aming pamilya. Hindi rin kami sobrang hirap, pero hindi rin po kami mayaman. Sapat lang, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw and nakakapag-aral. Yes. Oh, saan lugar po ito? Sa Sorosoro, Ibaba, Batangas City, to be specific. Okay, Batangas City. Okay, Batangas. Batangas. Okay, ma'am. So, nung bata ba kayo, pinangarap niyo na mag-abroad? Or? Hindi ko naisip Aha. na mag-abroad. But growing up, yung kapatid ko kasi is nag-Taiwan. Mhm. So, nag-work siya sa Taiwan and I have seen kung paano siya nakatulong sa family. Okay. Kung, syempre, siyam kami magkakapatid, then lahat nag-aaral. Mahirap. I mean, very, grabe yung, I don't know the right word, but yung sa mga magulang ko, kung paano nila kami pinalaki, Okay. kung paano nila kami tinaguyod, Oo. na siyam na magkakapatid, hangang-hanga ako sa kanila. And then when my brother went abroad to Taiwan as a factory worker, nakita ko kung paano medyo umasenso yung buhay namin. Okay. So sabi ko, maganda. Opo. Gusto ko rin yon Okay. na makatulong sa family. Oo. So, ikaw yung youngest? Ako yung youngest. Ako Okay. yung So, si bunso. kuya yung nakapag-abroad? Si kuya lang yung nakapag-abroad sa Okay, amin that lang. time. Oo. So, kumbaga, yun yung naging inspiration mo? Inspiration, yes. Galing. So, first job, school muna. Saan nakapagtapos si ma'am? Sa school po, Batangas State University. Mhm. Sa Batangas City, my course is business management. Okay. Oo. Opo. First job niyo sa Pilipinas or Dubai agad? Sa Pilipinas, Okay. actually, hindi mo lang nagtrabaho after my graduation. My mom, nagkasakit talaga siya. Okay. So, ako lang yung pwedeng mag-alaga kasi the rest of the family members may family now or yung iba, yung sinusundan ko is nag-aaral. So, ako lang hindi po nag-aaral, sorry, may trabaho. May trabaho. Kasi ako yung youngest, so kakagraduate ko lang. Then, I stepped up na ako na yung mag-alaga sa kanya. And then, I manage syempre, ano po yung hanap buhay namin talaga is pag-aalaga ng baboy. Okay. Yun. So, ako yung Nag-look after. nag-look after dun sa pag-aalaga ng baboy at my young age. And dun nga sa mom ko. Okay. Okay. So, after nun, so mga ilang taon tumagal to na ikaw ay nasa bahay lang at 1 year. inaalagaan mo yung mami mo at the same time yung farm. Oo, 1 year siya tumagal. And Okay. after that po, nag-work ako sa school. Okay. Sa Batangas State University din as an admin. Okay. So, yun. Then after that, I think after 2 or 3 years, nagbigyan ako ng chance na, okay, mag-abroad na. Okay. So, paano nagdumating yung opportunity ng Dubai offer? Actually, wala pong Walang offer Okay. na from employment and direct hire. Aha. So, ako talaga yung gusto kong mag-abroad. Okay. Ever since na, yun nga. Kasi gumaling nakita na, ko gumaling na yung mami mo. Gumaling na yung mami ko, okay na siya. Then sabi ko, it's time for me na makapagtrabaho talaga. So, yung second cousin ko is nandito sa Dubai. Matagal na rin po sila dito. So sabi ko, ako talaga yung sabi ko, pwede po bang sponsor nyo ako? Gusto kong makapag-abroad. Gusto kong pumunta ng Dubai. Yeah. So sabi niya, sige, total magpinsan naman tayo. Medyo madali na sponsor kita. So yun, talagang pinrepair ko, nangutang pa kami. Kasi, syempre, wala kaming pera yun noong time na yun. Nangutang kami. And
para lang makapag-abroad talaga ako. Oo. Para Magkano yung, makapunta ko. magkano yung kinailangan gastusin para makarating kayo rito? Medyo malaki kasi na-offload ako. Oh, no. Okay. So, may mga ilan-ilan na tayo, may nakausap na tayo na-upload. So, Na-offload umabot ng ako. ilan? Siguro In terms of mga numbers? More than 100,000 yung Okay. nagastos ko with visa, then the ticket, and then again to rebook a new ticket. So, siguro mga more than 100,000. Okay. Nung time na yun, 10 years, 12 years ba? 12 years ago. 12 years ago. So, yun po. Hindi ako tumigil. Sabi ko, kaya ko yan. Next flight ko, lusot na ako sa immigration. Nakalusot? Nakalusot mo? Well done. Yun, nandito na ako ngayon. Okay. Ayan. Maswerte ka pa kasi nakausap namin nakaraan, 5 attempt yata. Hindi na siya umuwi ng bahay, pero second flight hindi, third flight hindi pa rin. So parang umabot siya hanggang sa doon na siya natutulog sa airport. Oo, siguro kasi syempre bata ka pa, first time. Then yung kaba, kung paano ka makakasagot, marami ka kasi naririnig na gato sa immigration, so mas pinangunahan ng kaba. Okay. So yun. Well, at the end of the day, nandito ka na. So, nandito ka na. Pag-usapan na natin yung nandito ka. Dumating ka na rito. Obviously, sa Batangas, maaaring maayos naman yung bahay. Pero, di ba, yung kadalasang problema. So, experience mo dito sa unang dating. Paano na? Unang dating, sobrang hirap maghanap ng trabaho. Okay. Kasi, syempre, ako lang at yung pinsan ko. Yung pinsan ko po is, syempre, may trabaho siya. Hindi niya ako laging mag-guide or masamahan. So, by my own, nag-apply ako or nagwo-walk-in ako. Hindi talaga madali. Madaling maghanap ng trabaho sa hindi mo sariling bansa. Okay. So, nung dumating ako dito, my first job is telemarketing sa isang event management company. Actually, that is my first and last company. Okay. So, in other words, it lasted for long. I lasted then for long. I think almost 9 years. I'm still connected with them. If there's something or anything na kailangan para makatulong ako, I'm still helping them. Galing. So yun. Okay. Sorry, ma'am. Sorry to interrupt you. Go ahead. So yun po, I'd be a telemarketing in an event management company. Telemarketer, sorry. Then, na-promote ako as an office manager kasi I was there yun nga po for more than 10 years. And then, naging, parang lahat na ng posisyon na pagdaanan ko or nakita ko yung paglago ng business. From scratch, ilan lang kami. Then, after so many years, ilan na yung member ng company. I mean, ilan na yung employees ng company. Okay. So, nakita ko siya lahat. Nakita ko yung growth ng company. And from, yun nga po, telemarketer, then I was into admin, then naging office manager. Then after that, naging executive assistant ako ng may-ari. Grabe. Okay. Ayun. Kung nandun ka na sa pinaka-top position na pwede mong marating doon sa company na. Sabi ko nga po, kung ilalabas nila ako, parang halimbawa, sa ibang company na ako, alam ko na lahat ng pasikot-sikot. Galing. Kasi from A to Z, parang I'm very proud na napagdaanan ko na siya lahat. Galing. Oo. So, dun sa unang sweldo, pag-ubalikan lang natin ng konti. Oo. So, 9 years, mahaba-haba ito. Diba? So, maraming pwedeng mapag-usapan in terms of experiences and challenges. Diba? So, dun sa unang sweldo, naalala mo kung magkano ang unang sweldo mo? Maliit lang. Nasa 2.5. Okay. 2.5 yung sweldo ko that time. Naalala mo pa yung unang binili mo ng sweldo mo? Wala akong binili, pero pinadala ko siya lahat sa Pinas. Okay. Ubos din, diba? Kasi pambayad ko dun sa inutang ko, papunta rito. So, parang more than a year yata akong parang binabayaran ko yung utang ko. Todo lahat ng sweldo? Oo, hindi na ako wala akong luho that time talaga. Na gusto ko para matapos na. Mas umuwi na. mabilis. Oo. Kasi, syempre, may gusto kang bilhin, pero hindi so magkano yung 100,000? Yung 2,500 that time, how much the exchange rate? So, maabot ba ng 20? Hindi. So, nasa 15? 20? More or less? More or less 15. Okay, so kung 15, so mahigit 10 months. Oh, di ba? Kung 100. So, maybe Kasi syempre, 8 months. magtitira pa ako ng para sa Kaya pang budget mo. sa Pamasahe mo. pagkain, sa pamasahe. So, pagpalagay po, 1,500 lang yung napapadala sa Pilipinas Okay. para lang pambayad ng utang. So, more or less, nasa Ganun. 8 months, 10 months, yung hindi makakakuha ng malaki-laking ipon. Okay. So, nakagandun. So, natitira na lang yung budget. Mahirap-hirap to, di ba? Kasi wala pang una. So, nung nagtatrabaho ka na at nakita mo na, syempre, multicultural, di ba? Yung mga
unang bahagi nung taon nung trabaho mo rito, experience-wise, nakaranas ka ba ng discrimination or anything like that? Wala naman. Mhm. Wala naman discrimination because may, yung pinaka-supervisor namin is a Filipina. Okay. So she really guided me a lot. She helped me. Like, she treated me like a sister Galing. na, ito yung pagkain. Kasi alam na, nag-iisa lang ako. Mhm. Na wala akong any family member. Mhm. May family member, which is yung cousin ko, but she's far away from me. Okay. So, yun nga po, siya yung naging ate-ate ko na mom ko. Aha. Sa labas, ate ko na, pero sa loob ng office is siya na yung mom ko. So, Galing. siya yung talaga nag-guide sa akin na pag may pagkain siya, so binibigyan niya ako. Okay. So, yun. Bagay. I'm very blessed Oo. na may taong ganon. Okay. So, in terms of challenges, kung mayroon man, yung pinakaunang sa tingin mo, tika muna, parang gusto ko nilang umuwi ng Batangas. Mm-mm. Meron? Mm, Meron po, pero hindi siya super, challenges as hindi mo Sila- nakakayanan. Oo. Oo. Siguro yung, minsan hindi mo maintindihan kung ano sinasabi ng, kasi, syempre, una dating mo, multicultural nga po, iba-iba yung nakakasalamuha mo. May Indian, may puti, iba-iba. So, nagkaroon ako ng ang hirap, nahihirapan ako intindihin yung pananalita nila. Oh, so, although English, pero yung Oo. accent kasi medyo... Kasi medyo mabilis Mm. or iba-iba kasi siya. So, nahirapan ako doon, unang-una. And then, siguro sa office lang, yung hindi mo naman maiwasan minsan yung mga boss mo ay pala sigaw. So, naranasan ko yun. Okay. Yung nakasigaw sa'yo, ito ibang lahi. Mm-mm. Mm. So, well, kasi it happens as a human, di ba? Minsan, kaya lang, minsan, as long as na may talaga namang sumablay. Mm-mm. Ano yun eh, part ng... Part talaga. Kahit naman nasa Pilipinas, pwede rin namang masigaw. Opo. Oo, as long as walang physical, that should be part of the part of the journey. Ika nga. Totoo. Oo. So, dun sa 9 years, mahaba-habang trabaho, ano yung mga pangarap mo? Pinangarap mo bang magnegosyo ng restaurant bago ka, kumbaga, kasi syempre, mag-iipon ka eh. Or gusto mo lang talaga, ang main goal mo is matulungan yung sa family sa Pilipinas? Well, main goal is makatulong. Okay. Yung sa restaurant actually, hindi ko siya pinangarap. Okay. And I'm not into F&B talaga. Mhm. Wala akong background sa food and beverage. Mhm. Nangyari na lang siya ng biglaan. Okay. Paano siya nangyari? Mhm. Kasi yung boss ko, I'm the executive assistant of my managing director that time. So we do have a lot of businesses. Okay. Different kind of businesses. We do have like technical services. Okay. Yun nga po, event management company. We have a wellness center. So, may restaurant na rin kami that time sa group na yun, which is pizza naman siya. Okay. So, wala pa yung, okay, gusto ko rin magka-restaurant. Hindi ko siya, parang, hindi sumagi sa isip ko. Oo. Then, one time, when we are discussing about a new business, may nakita kaming location sa Alwarsha, Mhm. which is very nice location talaga, corner Yeah. ng building. Ang building is, nung time na yun, ginagawa pa siya. Mhm. Under construction. So, kung wala pang may pwesto ron. Wala pa. Okay. So sabi niya, maganda yung outlet na yon, maganda yung restaurant na yan. Kunin natin lahat ng Ground 4 floor. shops, Okay. yung buong ground floor. Grabe. Kunin natin lahat. So sabi niya ganon. Sabi ko, okay, anong gagawin? Anong restaurant? Sabi niya, ang dami-daming Filipino sa Alwarsha na pwede mo maging client, maging customer. Kasi Mall of the Emirates is, maraming Pilipino talaga nagtatrabaho doon. So yung mga nagtatrabaho doon na yung nakatira sa area, yung mga bachelors Okay. specifically. Kasi yung family din, but mainly a lot of bachelors na is nandun na sa area yun. So sabi niya, maraming Pilipino doon. Siya pa yung nakaisip doon, hindi ako ha. So yung pag-aaral sa location, which is yung napaka-importante sa negosyo ng restaurant. Very, very, very important talaga. Kumbaga, yung location. na-save mo na yung pag-research ng location. Oo. Oo. So, nung under construction pa lang siya, talagang hinanting talaga yung word. Sinearch talaga namin, sino yung may-ari ng building? Okay. Sino nag-handle ng building? Kailangan nating makausap, kailangan nating makuha yung location na yon. So, of course, hindi lang kami yung nakikipag-unahan doon sa location kasi nakita nila eh. Tama. Yung potential. Oo, nakita nila potential, daanan siya ng maraming tao from the mall, tapos corner, Lot.
corner lot. So, maganda talaga siya. Like, everyone na pumupunta sa restaurant, ang ganda ng location mo. Ang ganda ng location. Galing. So, sa madaling salita, kayo yung nagwagi. Kami yung nagwagi. So, ayun, nag-start kami. Hindi siya as in kusinerong Pinoy. During that time, we started as Filipino-Indian restaurant. Okay. It's, kasi Indian siya, Filipino ako, so we want to cater both nationalities. So, when you say Indian shop, Invite yung boss ko. Oh, yung boss. Okay. So, Invite parang... yung boss ko, then ako okay. as a Filipino. So, sabi niya, Okay. gawin nating Filipino-Indian. Para pag siya may gustong pagkain, doon din niya kukuhanin. Doon Then ako, yun nga, to cater the Filipinos. Galing. At least, kung hindi man dumami yung Pilipino, o which is yung Pilipino nandun na, baka hindi enough yung mga Pinoy na kumakain pa. Oo. May ibang welcome pa yun yun. actually, sir, yung worry namin na baka hindi kaya kapag Filipino lang. Yeah. Or baka hindi kaya pag Indian lang. Yeah. Kasi nga, nangyari kasi is biglaan. Wala kami any study na kikita ba tayo pag kinuha natin to, ilang tao bang kailangan? Talaga, walang ganun. Wala, as in, we started immediately na Ganun. go. Pero yung ibang mga businesses niya, mga nasimula na, which is iba-iba naman yung sinabi mo, iba-iba yan eh. So, in terms of sa restaurant, first time gagawin. First time. Okay. Mm-mm. Business plan, meron? Wala rin. Grabe. Oo, as in, sa palaran. Oo. So, ito, obviously, hindi kung yung investment mo na to, yung pwesto na to, hindi pa ito yung sayo. O ito Hindi na. pa. Okay. Hindi So, pa. kumbaga nagkaroon ka ng chance matutunan yung Yung- pasikot-sikot sa pagpapatakbo ng restaurant. Oo. Okay. Actually, same lang siya. Mm-mm. Kasi, same pa rin yung location. Binago lang namin yung trade name. Oo, sorry. So, same lang din siya. Kaya nga, so pero nag-started yun, hindi pa yun sa'yo. Oo. Kumbaga kasi empleyado ka niya eh. Oo. Tama. So parang binigay niya yung idea sa'yo na business nung company supposedly. Tapos obviously yung idea mo nga na sa Filipino-Indian kasi sa kanya yun eh, yung investment, hindi pa sa'yo. Mm-mm. Okay, paano napunta sa'yo? Para napunta sa akin. Oo. Okay. So, after COVID, we decided na tanggalin na natin yung Indian. Kasi it doesn't work. Aha. Filipinos will go to an Indian restaurant, but Indian will not Go go to the Philippine to the restaurant. Filipino restaurant except pag may kasama silang Filipino. Okay. So, kahit sa kitchen, ang hirap din. Kahit sa staff, ang hirap din. Kasi kung ano yung, like, Indian food is Indian cook and Indian staff. Supposedly, para Yeah. maging authentic, di ba? Otherwise, it's So, just fake, di ba? Filipino is Filipino food, Filipino staff. At saka Filipino chef yung importante yung pagluluto. Kasi So, hati parang- ang buong kitchen ko, hati ang buong dining ko. Kasi nga, dalawa yung sinaserve naming cuisine. Tama. So, mahirap siya. Like, minsan, kapag busy-busy tong part ng, let's say, for Filipinos, busy-busy sila, hindi busy yung kabila. So, hindi rin sila makatulong. Kasi hindi nila alam yung gagawin. Yeah. So, sabi ko, let's stop it. Yung yung Filipino-Indian cuisine na to. Let's start a Filipino restaurant. So, rebranding. Rebranding. Okay. Sabi ko, kaya namin yun. Kaya ng Pilipino na buhayin yung restaurant na Pilipino lang. Okay, so ulit yung Filipino. Kasi mahilig tayo kumain eh. Oo. Basic So, but then- necessity natin yun Tama, eh. tama. Oo. So, nung pumayag siya na mag-rebrand na Pilipino na lang, sa company pa to o itinurn over na kagad sa'yo? Turn over na sa akin. So, nung na-convince siya, Oo. So sabi niya, nung na-convince ko siya na Filipino na to, that time din is talagang aalis na rin ako sa company. okay. Oo. Okay. Ang So galing. dahil natutunan ko na siya, gusto ko na siyang simulan ng by my own. Galing. So, And, so kumbaga in trial, ng sa kanya pa, ilang buwan tumatakbo ng Filipino-Indian? Filipino-Indian, we started 2018. Okay, Then, so matagal din. yeah. Okay. Nag-rebrand kami is 2021. Like Okay. after COVID. 3 Yeah, years. Which is COVID. tapos na yung survival nung Kasi Oo. kung the fact na, sabi mo nga, hindi naman masyado tayo sa Indian side, pero nakasurvive. Kasi importante din yung survival di ba? Yung first stage ng business. Kasi sinasabi nila sa restaurant yata, pag nakasobra ng 3 taon o 4 na taon, at kumikita na, medyo okay ka na doon. So, tapos ngayon, kung sigurado ka doon sa, pag nilagay natin ng mas purong Pilipino to, baka mas umukay pa. Yes. Which is, That's true. yun ba yung nangyari? Yes. Galing. Yun talaga yung nangyari. So, talagang, yung ngiti mo, as in, sobrang abot hanggang tenga na, ang ganda na ng sales. Kasi talagang, lahat Filipino na siya. Filipino lahat ng customer mo. Well, right now, we do have lot of other nationalities
na kumakain sa restaurant. Minsan nga nabibigla ako eh. Di ba? Kasi tinitingnan ko, ano kinain ni sir? Parang gano'n. Nakikita ko papaitan. Sabi ko talaga. Puti siya ha. Ah. Hindi siya, as in, white. So sa tingin mo, mga ilang percentage, kasi multicultural talaga, di ba? May mga gusto, siyempre, di ba, yung mga puti, pag kami talagang gusto pag nakapunta na ng Pilipinas yan, kahit hindi naman taga rito sa Dubai, maaaring, uy, gusto. Di ba? Kasi ganun tayo, di ba? Ganun, pag kunyari nga tayo nasa ibang lugar din. Filipino restaurant, Chinese restaurant, di ba? Basta may rice. Try natin yung Thai, di ba? Parang ganun So, kasi marami nagtatry. Pero ilang percentage nung mga hindi Pilipino yung kumakain sa restaurant nyo? On a daily basis? Siguro right now, on a daily basis, siguro 2% pa lang. Maliit to. Hindi ganun kalaki. Pero, yun nga, minsan talaga ako, nasa-shock lang ako sa kinakain nila. Ano ba yung mga kadalasang kinakain ng hindi Pinoy na kumakain sa inyo? Hindi Pinoy, minsan kumakain sila barbecue, which is grilled naman. Okay lang, barbecue. Meron kami mga nasi goreng, which is talagang masarap din. Panlasang ibang lahi din. So, minsan nag-iisaw din sila. Talaga? Oo. Doon ako surprised. Nagka-try sila. Siguro, nagka-curious sila ano bang meron dito. Talaga? Oo. Okay. Kalay. So, balikan natin dun sa obviously, sabi mo nga, paalis ka na rin doon sa trabaho. So, ano sabi ni boss? Kasi, bibihira yung o-offer mo sa empleyado mo. Sige na, ikaw na magpatakbo niyan. Pero, bayaran mo ako ng ganito. Yes. So, paano nangyari transition? Ganun yung nangyari na, kasi, yun nga, ang tagal ko sa kanila so they treated me like a family. Okay. Kahit yung buong family niya, so ganun din yung treatment sa akin. Correct. So, ganun yung naging closeness namin. Siguro dahil ako yung nag-executive assistant, personal assistant na rin dahil PA yun. Yung pinakamataas ko kasi pero yung sweldo, tumataas dire-diretso yun. Oo naman, tumataas naman. So, sabi niya, opportunity mo na to. Huwag mong pabayaan. Na maganda to para sa'yo. It's your growth na. For you and for your family. Okay. Sabi niya ganun sa akin. Then, with regards naman doon sa investment, yun yung ibinabalik ko sa kanya. Okay. Kasi malaki yung investment Doon ko lang din natutunan na sa isang restaurant, you don't need to really spend a lot with regards to the interiors. Yeah. The simpler, the better. Kasi ang tagal mong mare-recover yung pera Yeah. Ang importante is, maganda siya, okay siya, minimalistic. Oo. Tsaka masarap yung pagkain. Palagi ko masarap yung pagkain para bumalik-balik yung customer. Diba? Aside from the pagkain, yung service. Yung service. Customer Yung service. experience Yung dapat. experience talaga. Kasi mahal. yes, masarap yung pagkain mo, but the service hindi maganda. Hindi nakangiti yung mga staff mo, hindi na sila babalik. Galing. Oo. So, okay. Sa madaling salita, wala kang initial big capitals na nilabas. Wala akong initial big capital. Okay. So, 2021, correct? Nag-start na napunta na sa'yo. Yeah. Ikaw na yung may-ari. Yeah. Ano yun? So, para lang sa kaalaman ng iba, di ba? Kasi, syempre, 9 years nagtrabaho, tapos Indian yung boss, nabigyan ng opportunity. In terms of, yung pagpalisensya, nakapangalan, ililipat sa pangalan mo na, syempre, dahil ikaw na may-ari. Paano yun in terms of payment para maibalik yung pinuhunan niya? Siyempre, pinuhunan niya, may share pa rin siya hanggang ngayon. Tell us, Binabalik ko yung pinuhunan niya. ng pakonti-konti. Monthly. Parang naging monthly installment. Okay. So, kung nag-invest siya ng, let's say, I don't know, on average, sa tingin mo mga nasa magkano yung capitalization sa isang restaurant? Depende sa laki ng restaurant. Yeah, in your case. In my case, kasi talagang gumastos kami that time. During that time, umabot yata kami ng 2M. Okay. So, malaki. Malaki. So, nandun yung figures na yon, doon nakabase yung ibabalik mo. So, 2M yung kailangan mong ibalik. Kasi ano siya shell and core. Okay. Shell and core, wala anything. Wala kahit ano. As in, you have to really... So yung renovation yung from scratch. The interiors and all. Then permit-wise ng mga Dubai Civil Defense or ng pagkakabit ng electricity, ng gas connection. Medyo malaki talaga yon. Yun yung talagang sobrang laking investment. 2M, Kasi, kumbaga, I won't be surprised sa malaki yan. So ngayon, turnover siya 2M, di ba? Kasi, pero ang maganda lang, sigurado na yun kasi kumikita na yan Diba? Yes, and kilala na siya talaga. So magkano yung monthly? Hindi, malaki yan kasi 2 million, ibabalik mo ng wala naman terms. Pero wala naman terms. Wala naman sinabi na, let's say for 1 year, bayaran mo ka lang. Swerte mo naman sa boss mo. Ganun, oo. Galing. Sana Basta- lahat ng boss ganyan.
Sana nga. Di ba? Oo. So, napakaswerte mo dahil wala ka nang nilabas. Tapos, pero may mga anak at may pamilya ka na ngayon. May anak ako, isa. Then, my husband is, nandito rin siya. Okay, kaya nga. So, may pamilya ka na ngayon na dating kumikita ng 2,500 yung unang sweldo. Yung pinakamalaking sweldo mo bago ka nabigyan ng pagkakataon ng restaurant owner nito. Kumaga, magkano yung huli? Kasi siyempre, tumaas ka naman ng posisyon eh. Nasa 10. 10K. So, di ba, laki din. Malaki na rin. So, ngayon yung 10K, ilang oras mo nalang kinikita? Well, 10K kung ilang oras sa restaurant. Sakto lang. Hindi, kasi ganito na lang, para mas ma-inspire pa yung iba. Baka, di ba? So, sa akin kasi, di ba, in terms of, not necessarily exact figures, yung gusto kong malaman. Para lang, kaya naman kita tinatanong, para lang, talaga, di ba? So, para makapag-inspire, not to brag, di ba? So, kasi nagbabayad ka pa, pero ang sarap lang kasi walang problema. Yung boss mo pa, tapos wala pang pressure. Walang terms. Di ba? Basta magbigay ka monthly. May ano ba? May ceiling figure kami lang. in terms of, naka-fix yung month. Hindi. Pataas yun. Naka-fix yun. Fix. Oo. Or whichever is higher. Actually, so, yung matitira, yung profit. Yung profit kasi after na ng the whole year na ng Okay. So, evaluation and all. okay. Accounting. Galing. Ayun. So ngayon, in terms of business plan, kasi nung sinimulan, walang business plan nung Filipino-Indian. Ngayon ba mayroon na? Half. Tinuloy ko lang kasi yung operations talaga namin. Yun ang importante. Pag alam na tumatakbo. In-improve. Kasi before talaga wala kaming standards. Which is yung talaga importante sa isang business. Especially the restaurant itself. Yeah. Ano yung standard recipe mo? Ano yung operational system mo? Para ma-perfect. Pag walang system, kagulo yung mga staff mo. Anong gagawin? Anong sunod dito? Pag walang recipe, lahat ng chef mo, iba-iba yung timpla. Tama. Which is, sasabihin ng customer natin, Consistent. nagbago ba yung chef natin? Masakit lang si chef. Oo. Bakit pa, iba yung lasa, ganon. So, yun yung natutunan ko na dapat talaga alam kung sino lahat ng magluluto yung standard na parang kahit si chef number 1 hindi makapasok, hindi mahalatang si chef number 2 nagluto niya. Yes, kasi kung may recipe talaga na pina-follow lahat ng chef, hindi magbabago yung lasa. Hindi nila malalaman na iba-iba yung nagluluto. Okay. Yun yung isa. Then yung natutunan ko yun nga, wag masyadong gumastos sa interiors or sa pagkatayo ng restaurant. The basic na maganda, na simple lang, okay na yun. Hindi mo kailangan pag-arbohin yung restaurant mo, kasi mas simple, mas maganda. Tama. So parang ngayon natutunan mo yun dahil obviously nung una hindi naman ikaw gumastos. Parang ngayon yung may gusto ko magbaguhin. Di ba? Hindi ka agad makapaglabas ng pera. Kasi, syempre, you have a fix. Not fix, kasi variable talaga tumataas to bumababa yung mga expenses mo. Ang fix lang naman, for example, sweldo, yung renta, yung mga license fee tumataas, minsan bumababa. Tumataas, hindi bumababa. So, kukunti lang yung fix na expenses, pero maraming expenses na tumataas. Kadalasan, di ba? Especially yung goods, yung mismong supplies nyo. Minsan, di ba? Tsaka, matik yun. Yung inflation, hindi talaga maiwasan, di ba? Yes. Tatama. So, gano'n ka-importante sa inyo na mapag-aralan yung costing? Sobra. Kasi every single dirham, kahit 1 dirham lang yan, very, very important. Kasi pag pinagsama-sama mo yun, malaki. Yun yung nagkamali kami talaga. Kaya doon sa mga restaurant na gusto mag-start talaga ng restaurant. Mag-costing. Dapat alam nila yon yung ano yung proper costing. Ano ba yung proper markup talaga na dapat ilagay mo dun sa food item. Hindi naman siya dapat sobrang taas, hindi rin dapat mababa. Sweet spot. Kasi dati, yun yung mali namin. Medyo mababa talaga kami. Then, kumuha kami ng expert, which is isa siyang chef, si Chef Andrew. Thank you kay Chef Andrew. So, siya yung tumulong sa amin na Presi, may mali ka dito. Ang taas ng costing mo. Tapos, yung pricing mo, ang baba. So, talo ka dito. So, siya yung nag-ayos talaga, no? Para mabigyan ng tamang costing. Presyo, Proper. tamang costing. Yung costing mo. Tamang portioning.
yun. Sobrang saya ko nung time na dumating siya kasi ang dami kong realization na, ay, mali pala yung ginagawa ko. So, yung ship na yun is nagtatrabaho sa'yo? Hindi. Sa ibang siya restaurant? Sa ibang restaurant. But ano siya may sarili siyang, parang expertise niya kasi is tumulong sa ibang restaurant. Galing. So, kahit freelancer para. Freelancer siya. Pero wala siyang sariling restaurant. Wala siyang sariling restaurant. So, siya lang yung mga nag-a-advise ng dapat tama yung costing natin. Galing. Ang galing. So, anyway, after 4 years na tumatakbo, tama ba? Yeah. Oo, 4 years na sa'yo. Tapos the whole and everything is almost 2018. 2018. So, 8 years na. Yes. Tama. Dapat nasa expansion na tayo, di ba? Kailan yung next branch bubuksan? Kung meron man. O nasa plano ba yan? Yes, nasa plano. Marami na rin nagtatanong na, wala pa ba kayong branch? Wala ba kayong Di ba? Pag kailan ba kayo mag-branch? Sabi ng ganun. Kasi, medyo mahirap para in my case kasi hanggat maaari ayoko kasi ng may investor. Hindi ko alam pero yes, it is true na pag may investor ka, mas madaling expansion. Okay. Maraming paraan sa investor na not necessarily partners. So, ang negosyo kapag tumakbo na sa loob ng certain years at nakikita yung sales on the daily basis, sa expansion, pwede mong i-loan sa bangko yan na ikaw pa rin yung may-ari. Yes, that's one isang paraan yun. 'Di ba? Kung obviously, siyempre mas maganda magpatakbo ng ikaw mag-isa kasi ikaw lang yung isang decision making. Tapos pangalawa, kung sigurado ka doon sa ginagawa mo, uulitin mo lang ulit yung ginagawa mo doon, 'di ba? At saka kung nagkaroon na ng brand recognition yan, pag nilagay mo yun sa isang lugar, na provided na tama yung location, kasi yun yung pinaka-crucial, 'di ba? Makahanap ka ulit ng kasing ganda ng location yan, I'm sure it will happen. Pero para sagutin yung tanong mo na natatakot kasi ako kasi ayaw ko makipag-partners, tama din naman yun. So sa akin na nakikita ko, kung gusto mag-expand, that's one way, 'di ba? Ganyan yung mga negosyante, kaya nga yumayaman Hindi kasi totoo yun na pag nakita yun ng bangko, magpa-fund yung bangko. 'Di ba? So, willing yan tulungan yung mga negosyante kasi makikita naman na mapabalik mo yun 'Di ba? Well, yun nga po, nandun yung takot ng pagkakaroon ng another investor. But then, sabi ko, hindi, kailangan natin mag-branch out. Okay. So, inshallah, we're planning for next year. We're finding a location. Hindi man dito sa Dubai, sa other Emirates po sana. Galing. Ayun. And wish you all the luck for that. Mangyayari yan, di ba? So, sipag at tiyaga at tama yung sinasabi mo, pag minentain mo yung lasa, napaka-importante kasi sa restaurant nun na pag kahit mo siyang ilagay branch, di ba, tayo nga pag, I don't want to mention di ba, fast food chain, di ba, na pag, sa Pilipinas, hindi naman gano'n lasa nito, ganito. Nasa Dubai lang, iba na yung lasa. Parang iba yung lasa. So, alam mo kasi yun na yun yung panlasa ng ganung pagkain pagdating sa ibang lugar. So, ngayon, tama yung sinasabi mo, napakaganda nun. Kung mamimaintain yung quality at kahit sinong, hindi nila malalaman kung si Chef 1 ba nagluto o Chef 2. Kasi iisa lasa Yes. So, ang ibig sabihin nun, pag yung mga loyal customers mo, mapupunta lang doon. Pag, mas malapit tayo dito, yun ang pupuntahan natin. Yes. Diba? Parang pagkakaiba sa fast food chain, diba? Yung mga fast food restaurants. So, yun yung iniingatan talaga namin. Kapag nagkakaroon kami ng, let's say, hindi mo maiiwasan may complaint, china-check talaga namin anong nangyari. Galing. Bakit nangyari. Okay. Then, we'll again move forward na ma-improve or maayos kung ano man yung naging pagkakamali dun sa part na yun. Galing. So, magkano na sa isang araw ang benta? Sa isang araw, siya, 10 to 12. Galing. 1,000 per day. Galing. Diba? So, tinan mo, sa isang araw, dati sweldo mo, 10,000 halos diba? Sa isang buwan. Ngayon, isang araw na bita. But then, obviously, that's not the profit, diba? Pero pag tuloy-tuloy, araw-araw, 30 days, diba? Araw-araw bukas. Paano yun? Pag summer ba yung restaurant? Kasi sinasabi nila dito, pagka 5 months yata yung mainit na panahon, marami pa rin kumakain sa restaurant na mga ganun buwan. Hindi. Bawas talaga. Bawas talaga. Makikita mo talaga yun. Kasi we do have an indoor dining and outdoor. Yeah. So, nung outdoor talaga, wala na talaga siyang wala na umuupo.
Oo. So, Pero yung air conditioning sa loob, talagang mayroon pa namang kumakain din. meron kumakain. Kaya Laging bawas. napupuno yung loob namin. Oo. Pero compare before, for example na winter, Oo. labas at loob is meron. Napupuno. Kahit mapuno, so walang problema. Oo. So ngayon, pag summer months, yun talaga yung struggle ng bawat restaurant. Or not only for restaurant. I think kasi Not kahit only anong for mga the businesses restaurant, is oo. Lahat apektado ng talaga businesses. pag summer, pag sobrang init. Wala na kasi masyado lumalabas. And marami ding nakabakasyon. Mhm. Kasi syempre, like, Yeah. before sa amin, sa company ko, pinagbabakasyon lang kami talaga, summer. Kasi yun yung dead end talaga, Okay. dead months. So, ganun din sa restaurant namin. Nasaan yung mga tao? Wala. Kukunti talaga. So, apart from talagang mainit, maraming nakabakasyon. So, ang kalkulasyon talaga is yearly, 'di ba? Dapat nakabase sa annual, yun yung pinag-uusapan sa business plan, hindi yung monthly, 'di ba? Pero kasi talagang yun eh. So, ang kwentahan talaga yung 7 months, Oo. 'di ba? Kasi yung 5 months almost bonus na lang yun eh, 'di ba? Yung winter months talagang dapat todo-todo na yung effort. Galing. Kasi parang nag-iipon ka na para dun sa mga summer Oo. months na yun. Galing. Kung sa atin ay rainy days. Tama. Okay, so in terms of 'di ba? Nandito yung pamilya mo. Oo. Siyempre may pamilya pa rin naman sa Pilipinas. O ang maganda lang hindi ka na siguro namumroblema ng ipapadala mo ngayon, 'di ba? Oo. Kung mayroon kang mas a-advise doon sa ating mga kababayan na gusto rin magtayo ng restaurant na nakita mo ng mga maling paraan sa una dahil na-experience mo na 'yon. Ano yung mga suggestion o tip na gusto mong maibigay sa kanila? First talaga, lagi ko sinasabi, pag-aralan. Okay. Pag-aralan yung business, yung restaurant na yun. Second is yung location talaga. Kasi kahit gaano kasarap or kaayos yung restaurant mo, kung mahirap puntahan, unang-una, or sobrang layo ng location, dun ka talo talaga. So talaga yung right location, yun yung pinaka-importante rin talaga sa isang restaurant. Kasi pag hindi siya accessible at wala ka namang sasakyan, so bakit ka pa magta-taxi? So sasabihin mo na lang, ay dito na lang kami kakain sa sa malapit sa amin, lalakarin ko lang. Tama. So, yun talaga yun. Location po talaga, then pag-aaral dun sa feasibility study ng restaurant na yun, business plan, Okay. for sure. Oo. And pag-hire ng tamang tao. Isa pa yun. Yun yung pinaka-challenge din Yung yata, di ba? pinaka-challenge talaga. Yung makakita ka ng tamang tao para sa team mo na they will have the same vision with you. The same mission also. Galing. Na mapalago. Hindi yung itatrato lang ang restaurant mo na, sige, nakasweldo na ako, okay na yan. Oo. Yung taong, they will treat the restaurant as their own. Na hindi mo yung pababayaan. Tama. So, sa experience mo, ang dami mo nang naging empleyadong chef. Simula pa nung nagsimula. Kasi 8 taon na yun eh. Maaring dating chef mo, ngayon may-ari na rin restaurant. Possible kasi yan, hindi man may iwasan yun. Kasi alam din naman nila. Pero, the thing is that, kasi, in my personal perspective, di ba? Parang pagka-restaurant ka, yun kasi yun eh. Hindi porket magaling ka magluto, magaling ka na magpatakbo ng negosyo. Yun kasi isang nakikita kong nagiging problema doon sa mga nagsasarang restaurant. Di ba? Na parang, okay, magaling ako magluto, pero magaling ka nga magluto, hindi mo naman alam patakbuhin yung, kasi yun yung importante, yung pagpapaikot, pakikipag-usap sa mga suppliers, o yung costing, yun isa rin. Kasi pag, yung mga chef, hindi naman sila nagko-costing eh, hindi naman nila alam yun eh, diba? Crucial yun, diba? So, para sa akin, dapat alam lahat ang labas-loob sa pagpapatakbo ng negosyo. At siguro, maisama ko, dapat talaga may business plan. Importante yun. Importante po talaga. Oo. So, para, ako sa akin, kung ako tatanungin kung may mga gusto mag-restaurant, find the people who already experienced the restaurant, pay them kung kailangan mong bayaran, just tell me kung ano yung mga pagkakamali mo, turo mo sa akin para hindi ko na madanasan yung trial and error, ika nga. Shortcut yun. Kasi parang, okay, kung tatayo ka, di ba, ibayad mo muna kaysa malugi, ganun din eh. Kung hindi mo talaga alam, hindi mo talaga alam yun. Di ba? Mas alamin mo yung hindi mo pa alam. Yes. In my opinion. Di ba? Tama. Kasi yung pagluluto is one thing. Di ba? So, alin pa ba yung ibang mga bagay-bagay na dapat mong alamin? So, magkonsulta sa may mga talagang marami ng restaurants, di ba? O experience. Para sa akin. O kung may gusto kang idagdag, ano pa ba sa tingin mo? Yun nga po, right, kanina yung diniscuss natin, proper costing. Okay. Kasi food cost din. Okay. Food cost is very important. Kung malaking food cost more, wastage, talo ka dun. Okay.
So, yun yung mga bagay na. restaurant is may sinusunod tayo, dapat hanggang 25% ka lang, for example, ng food cost. Yeah. So, yung mga tinatarget namin. Oo. Like for us, tinatarget ko lagi, maximum na 26% dapat yung food cost natin. Hindi natataas doon. Okay. Yung mga natitirang pagkain ang ginagawa nyo. Kasi may mga tao yatang, di ba, yung iba na restaurant, pinamibigay, pero may iba naman, bakit pag pinabigay natin, food poison pa, tayo pa na pagbintangan. Wala nang kami So, wala na sa kaya. Kasi kami, Made a to la order. carte. Okay. So, order Same. si customer, na saka namin Sa lutuin. which is good. Pagka rinderya lang kasi talaga yung Yung mga buffet kasi, yun yung mga natitirhan. Okay. Galing. So, taong gustong pasalamatan, maliban dun sa obviously yung dati mong boss at talaga namang deserve niyang mapasalamatan. Yes. Napakabait, di ba? Gusto kong pasalamatan mo yung mga tao na gusto mong pasalamatan. Okay? Yes. Siguro hindi siguro. Pinapasalamatan ko lahat ng mga taong tumulong sa akin na maintindihan yung way kung paano magnegosyo. Which is, isa na rin dyan si Ma'am Daisy, si Ma'am Asia, na nag-guide din sa akin. Mainly si Ma'am Daisy talaga, siya yung laging, eto, ganyan ang gawin mo. Siya po yung sister ko sa Islam. Okay. Actually, both of them. We are member of Philippine Business Council. Okay. And ang subcommittee namin is League of Food and Beverage Entrepreneurs. Okay. So ito yung samahan ng mga Pilipino entrepreneur na merong negosyo is restaurant or in line of food business. So, siya din mismo, siya rin hanggang ngayon may restaurant. May So, restaurant. parang mini-mentor ka. Na-mentor niya ako, yes. Okay. And may interview din sila sa inyo. Okay. So, isa na rin yun. Then si Chef Andrew Paderes, siya yung talagang nagturo sa akin and sa buong team kung ano yung dapat gawin with regards to costing, to food cost, kung ano yung presentation ng pagkain, yung right portioning. Yun, thank you sa kanya. And of course, dun sa family ko na laging nakasuporta sa akin at sa buong team na meron kami sa Kusinerong Pinay. Lastly, siguro, hindi lastly, but I would like to thank yung lahat ng team members ko. Especially yung manager namin na siya rin yung chef in charge. Siya yung head cook. So, siya talaga yung isa sa pundasyon ng Kusinerong Pinoy along with the whole team na nandun para mapalago pa ang business. And lastly kay Ala, na siya talagang, prayers talaga. May mga ups and downs tayo with regards sa business and personal life. So, siya lang yung kailangan mo talaga kapitan. Na anything happens, ipaubaya mo na sa kanya. Whatever it is, kung ano man yung makakabuti sa'yo, kung ano man yung nakalaan sa'yo, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi yun mangyayari. So, prayers lang. And, yeah, Galing. that's it. Okay. Doon sa boss mo, baka may gusto kong mensahe para sa kanya. Kay boss, kay Baka sir. mamaya mapanood niya to, baka manonood, baka nakalimutan, baka magtampo. And actually, alam na niya yun. Kasi I'm always thanking him. Sabi ko, very grateful ako sa'yo. Okay. I'm very grateful to Mr. Arif Ibrahim because he's done a lot for me and for my family to help me grow in the business. And he treated me like a real family member. He knew it very well because I'm always telling him that I'm very grateful Galing. for what he have done and for supporting me Okay. Galing. from there now and then. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng samahan kasi hindi ka naman tatagal sa kanya ng 9 years kung hindi maganda yung pakikitungo mo sa kanya. At hindi ka naman din tatagal ng 9 years sa kanya kung hindi rin maganda yung pinakita mo. Ganun lang naman yan, diba? Kasi kung hindi rin naman maganda yung at saka hindi ka bibigyan ng ganyang opportunity kung hindi rin talaga, diba? Naging isang, kung guys, employee's asset before, diba? Parang, laki rin natulong mo para lumaki pa sila. Yeah. So, that's, sigurado ako doon. Ngayon, kung magkakaroon ka ng pagkakataong makakausap ang batang version ni Percy, anong gusto mong sabihin sa kanya? Batang version ni Presi. Okay. Just continue to pursue your dream. Kasi, parang, naalala ko lang, no? Kasi nung bata ako, wala ko masyadong memories na Nakikipaglaro. Kasi wala nakikipaglaro. masyadong time makipaglaro dahil may kailangan gawing ibang bagay. Diba? Yes, kasi nung time na yon more of trabaho sa bahay,
trabaho sa farm or pagtulong sa mga kapatid sa mga ginagawa nila. Kasi yun nga po, hindi kami mayaman. And we're just helping each other to survive. Yeah. Siguro, yun lang. I mean, ano ba? Parang Malayo na narating mo. Siguro, job well done, maybe, or may mga, tuloy lang, laban. ayun, siguro yes. Correct. Tuloy lang ang laban. I know you are very persistent on what you are doing. And kung anong gusto mo, lagi mong, naalala ko kung anong gusto niya, ng batang Prasi, kung anong gusto niya, kailangan niya makuha yun. Yun. Tuloy-tuloy lang yun. Oo, kailangan niya makuha yung whatever happens. Kung may kailangan man bilhin, lagi siyang may sideline na Para magbebenta ng para ganito mabili. or pag ganito, para lang makuha yun or para lang mabili yun. So, continue what you are doing and job well done kasi kung ano man yung ginusto mo noon is nakamit mo na siya ngayon. Galing. Ayun. Galing. Napakahusay. So ngayon, I'll give you the time to promote your business. So this is your time to invite everyone na pupunta sa Dubai, maaaring nasa Pilipinas pa yung makakanood nito, maaaring nasa US, maaaring nasa UK para matikman yung masarap niyong pagkain. This is your time. Yes, I would like to invite everyone to visit us. Yun po ay sa Kusinerong Pinoy Restaurant. Located lang siya sa Albarcia 1, just behind City Max Hotel and Mall of the Emirates. Marami po kaming may offer sa inyo sa lahat ng bibisita from Pilipinas man or sa ibang bansa na magbabakasyon dito sa Dubai. Punta lang po kayo sa Kusinerong Pinoy kasi welcome na welcome kayo. Marami kaming pwedeng i-offer sa inyo. Like, isa naming bestseller is laing ng Bicol, bulalo ng Batangas, kansi ng Bacolod, meron din tayong lomi ng Batangas at marami pa pong iba. Galing. And we are very proud po kasi hindi kayo magsisisi na pupunta kayo sa Kusinerong Pinoy to eat Filipino food kasi napakadami naming customer na talaga pumupunta at bumabalik-balik para lang kumain sa Kusinerong Pinoy. Galing. So bestseller yung taga Batangas ka, masarap ang lomi ng Batangas. Oo. So, masasabi mo ba ikaw na taga Batangas mismo, ang dami mo na nakainan bago ka nagpunta ng Dubai? Ang masasabi mo, ito'y talaga'y authentic na luming Batangas. Yes. Galing. Gusto kong matikman yung luming Batangas na yan. So Sana visit sa kayo. susunod na pagkakataon, sana makapasyal sa Sana po. inyong restaurant. At maraming salamat sa opportunity, ma'am, at sa pag-share ng story niyo. Thank you. Para sa akin, di ba, hindi lang natatapos yung pagtatrabaho. 'Di ba? Sabi ko nga, siguro ang isang aral na napulot ko dito, na may chance pala. Pagbutihan yung trabaho, kita mo si ma'am, 9 years nagtrabaho, nabigyan ng pagkakataon, 0 cash out. Yeah. Correct? At ang maganda pa, napunta sa kanya yung negosyo nang tumatakbo na siya rin ang halos nagpapatakbo nang walang malulugi eh. At kumbaga, nung naibigay sa'yo, marunong ka na. Yes. Napakagandang opportunity yon na pagbutihan lang natin yung trabaho. Maaring empleyado ka ngayon, who knows, baka sa isang linggo, ay dumating din yung ganitong pagkakataon sa'yo. Diba? Tama. So, laban lang at trabaho lang. Diba? Yun. So, sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon ang isa na namang very successful stories na to dito sa Dubai pa rin. At sana po ay, i-share nyo naman yung video natin kung kayo po ay may natutunan. Pakishare po para kung sa ganun, mas marami pang mga Pilipino ang makapanood. Hanggang sa muli, maraming salamat po.